Yung mga ganitong pahayag na itong si De La Rosa, siguro deserve ng publiko na itama niya yung kanyang mga ganitong klaseng statement. Diba? Deserve din ito ng mga utu-utong naniniwala sa kanila. Na itama yung statement niya na ito. Dito sa statement niya, siguro po ay nabasa na ng marami sa atin. Yun nga, nung si Vice President Leni Robredo daw ang nakaupo sa Office of the Vice President, tahimik naman itong oposisyon. Hindi naman nila kinakalkal yan, yung mga confidential funds at syempre kung ano pa na dapat kalkalin. Okay? Lahat po yan ay kinakalkal ng COA. Okay? Lahat ng ahensya, ginagawa yan ng COA, trabaho nilang kalkalin at busisiin kung saan napupunta yung mga gastos. So, kinalkal ng COA. Ang nangyari, walang makita na hindi or kung anumang anomalya na ginawa ang Office of the Vice President under Leni or Vice President Leni Robredo. Wala po. Bakit ngayon ay kinakalkal? Bakit ngayon ay binubusisi ng mga katulad ni Riza Ontiveros? Una, dahil trabaho nila yan. Pangalawa, dahil napaka-questionable po nung laki ng confidential funds nung Davao City Mayor pa itong si Duterte at ngayon nga, or nung nakaraang taon, na 125 million ang naging confidential fund na kung ay ginastos lang ng 11 days. Di ba talagang sabihin na natin dizzying, yun nga ang term netong si Riza Ontiveros. Mind-boggling, di ba? Yung tipong mag-iisip ka anong nangyayari, pera ng taong bayan, tapos hindi nyo masagot-sagot kung paano at ano ang pinagkagastusan. Tapos ngayon, i-justify ng mga katulad ni Bato de la Rosa. Uulitin ko, mag-public apology ka, itama mo itong statement na ito dahil siguro naman alam mo na walang confidential fund si Atty. Leni Robredo. Ang kapal ng mukha mong ikumpara. Siguro rin alam mo na napakalayo pagdating sa performance, napakalayo ng agwat, di hamak na lamang si Atty. Leni Robredo. Kesa dito sa sinusuportahan at ginajustify mo ngayon na si Duterte. Dahil lamang kayo ay magkaalyado. Sino po ba talaga ang pinaglilingkuran nyo? Netong mga katulad ni Bato de la Rosa talaga, minsan nakakagigil din. Nakakagigil din. Wala nang kadunong-dunong, napaka-obvious pa kung ano ang intensyon ng kanilang pagpasok sa posisyon at sa politika. Napaka-obvious. Diba? Nakakagigil lang. Walang bumanat sa confidential funds ni dating VP Leni dahil wala siyang confidential funds. Yun po ang totoo. Ulitin ko sigurado tayo alam yan ni De La Rosa. Hindi naman siguro kasing bobo netong litsugas na ito, yung mga tambay na makikita natin kung saan-saan. Kahit paano may alam din yan. Kaya lang kasi nagmamaang-maangan. Nagpapakabobo, nagbobobobobohan para maging mabango sa kanyang idolo at sa kanyang pinoprotektahan. Nakakadiri talaga ang mga katulad ni De La Rosa. Totoo. Ulitin ko wala na nga kayong dunong at hindi na nga kayong makasabay sa mga may totoong alam dyan sa Senado. Ganito pa ang gagawin at ganito pa ang mga statement nyo. Talaga lang, gigil, di ba?